Sa factoring tutor, and then wala nang introduction, start na. Okay, so how do you factor 6x plus 12? Step 1, find the GCF. What's the GCF of 6x and 12x? I mean 12. Okay, so if we list them down one by one, 6 is equals to 2 times 3 times x, and 12 is equals to 2 times 3 times 2, and then that's it. And then find only the same ones, cross them out. This is what only we need. Ito lang kailangan natin. Ito lang yung kailangan natin. Itong 2 and 3. Ito lang. Ngayon, anong gagamitin mo? 2 and 3? No. 2 and 3. 2 times 3 ang kailangan mo. 2 times 3, which is 6. Ngayon, 6 na yung magiging GCF natin. Magiging 6 is GCF. Yan. Dito sa baba na lang itong pangalawa. Pero dito na tayo. Okay, so let's go back to the problem. Ngayon, si 6, lalagay natin siya rito. Gawa tayo ng bracket ng ganito. I-divide natin yung una ritong number, yung first term, sa GCF. 6x divided by 6. Kunin natin itong operation, which is plus 12. 12 minus, divided by the GCF, which is 6. Yan. And then, bring down. Bring down mo si 6. At saka, ang quotient itong dalawa nito, yun na yung magiging sagot. Pero, ang lagay natin si parenthesis. 6x divided by 6, cross out natin sila. So, ang natira is x. Bring down x. Ngayon, yung plus, babalang natin siya. Which is, babalang natin. Kawala pa tayo ng isa pa rito. Ngayon, 12 divided by 6, which is 2. Babalang natin siya, kaya mangyayari na rito is 6 plus 2. Okay. Paano natin nakuha? Explanation, number 1, GCF nito is 6. Which, ang dapat hanapin natin sa kanila yung common. 2 times 3. So, ang gagawin natin, multiply natin sila. 2 times 3, which is 6. Kaya yun yung GCF. Ngayon, ang GCF niya, lalagay natin siya dyan. Yung dalawang numbers dyan, dalawang terms, yun yung papang-divide natin dun sa 6. Okay. Next is 4x squared minus 8x. Kung ililist natin siya, ito ang mangyayari. 4 is equals to 2 times 2 times x times x. And 8 8x is 2 times 2 times 2 times x. Nakalimutan ko lang ito lagay, so pasensya. And hanapin lang natin yung common. Ano yung common dito? Dalawang 2 times 2. Ito yung magpaparehas, and then, isa. Ito. So, ito lang kukunin natin. Kaya, ang mangyayari is 2 times 2 times x, which is 4x. 4x na yung GCF natin. Para makita ninyo, 4x yan na yung GCF natin. And, baba tayo. Ngayon, gagamitin na natin si 4x. Gawa ulit tayo ng ganito. And then,
kunin natin itong first and second terms as kanyang operation. So, 4x squared divided by 4x. Kunin natin yung minus, kaya minus 8x minus 4 ay divided by 4x. Sorry kung nagkakamali ako ng pronunciation or pagbigkas. Ngayon, mag-divide na tayo. 4x squared divided by 4x. Kung alam mo mag-divide ng exponent, ang mangyayari niyan is 2 minus 1. Yan, ganyan yan. Kasi ang x, meron siyang nire-resemble na exponent ng 1. So, cancel natin ito. Bawasan natin to. 2 minus 1 is x. 2 minus 1 is 1. So, makukuha mo lang is x. Bring down minus 8x divided by 4, which is 2. Cancel natin tong x. Cancel natin tong dalawa. Kaya mangyayari is 2. Lagyan natin si parenthesis. Lagyan na natin si 4x. Yan, ito na yung sagot. Ito na yung sagot po natin. 4x times the quantity of x minus 2. And if you want to check your answers too, kay gusto mo i-check itong dalawa, i-times mo to. 4x times x is equal to 4x squared minus 4x times 2 is equal to 8x. Nandun pumalik na tayo dun sa umpisa. So, tama. Okay, dito naman tayo. And if you notice tong dalawa na to, which is perfect square silang dalawa, anong gagawin po natin? Find the principal root of them. Find the principal root. Ito, principal root. Root nyo silang dalawa. So, mangyayari, makukuha nyo rito, square of 9 is 3 and square of x squared is x. So, makukuha mo is 3x. Minus square of 16 is 4. So, there, ito yung magiging answer natin. Kaso, para may hindi kompleto dapat kompletuhin natin siya. 3x plus 4. Ito na. Pag mag-factor kayo ng difference of two squares, dapat itong lagyan ninyo. If unin nyo rito si plus, sa sunod nyo si minus, okay lang. Pero kung iunan nyo itong minus and plus, okay lang silang dalawa. So, yun. Sa likod tayo. Ito naman, same pa rin. X squared minus 4. Okay, so same pa rin. Let's find the root. And find the root. Makukuha mo is x minus 2. Ngayon, gawa ka ng second parenthesis, x plus 2 naman. There you have it. That's the answer. Kung gusto mo siyang i-apply, yung sabi nga, square nyo lang ito. Square nyo itong x at square nyo itong 2. Tapos kunin nyo yung minus, ito. Ito yung makukuha nyo pa rin sagot. So, same lang. Okay, punta tayo rito. How about this? This is an example of perfect square trinomial. Okay, so how do we solve? Here, ang gagawin natin is find the principal root. Muna ito, root nito, which is x, and then si 9 magiging 3. Ngayon, since para silang plus, kunin nyo itong plus, at lagyan nyo ng parenthesis. Paano mo ma-determine kung isa siyang perfect square trinomial? Ito, kunin natin yung third term, ito. Kunin natin itong third term, si 9. Since itong x square,
may leading coefficient siya ng 1, kaya pabayaan na natin siya. Dito tayo kay 9. What are the factors of 9? The factors of 9 is 3 times 3. 3 times 3, which is 9. And then, pag i-add mo sila, 3 times 3 is 9, and 3 plus 3, which is 6. Pag lagyan mo lang ng x. Yan. 6. Why are asking kung double siya? Asking kung double siya kasi kung 9, kukunin mo lang tong isa, i-double mo na lang. Yun na lang. Kumpara sila, pero kung mas maganda ito, 3 times 3 and 3 plus 3 upang mabuo mo tong 6. Kung parehas tong numbers na to, ay tama, 3 times 3 is 9, like this thing, and then 3 plus 3 is 6, lagyan mo lang ng x. Kung tama siya, which isa siyang perfect square trinomial. Okay, punta tayo kay number 6. Ito hindi na siya perfect square trinomial. Quadratics na siya. Why? Root natin siya. X. And then, x. Root natin siya. X siya. Paano ito? Di naman siya may square root eh. Iba na makukuha mo dyan eh. So, ang mangyayari dito, gagamitin natin to, which is 1 yung 1 yung coefficients niya. Kukunin natin si 6. 6, what are the factors of 6? 2, 3. Kung pinag-times natin itong dalawang numbers na to, makukuha mo si 6. And kung pinag-plus mo itong dalawang number na to, ang makukuha mo is 5. Ito. Now, ano yung mangyayari? Ano ang sasagutin natin? Itong dalawang nakuha natin itong numbers na to, gagawa tayo ng dalawang parentheses. Since both plus ito, x plus 2, kunin natin ito, dito, itong 2, lagay natin dyan, kaya x plus 2, gawin mo siyang parenthesis, times, x ulit, kasi x square siya, na-root siya, and then, plus 3. Yan yung formula niya. Or yan yung sagot pala. Sorry. Now, there you have it. Ito yung sagot. Now, kung gusto nyo i-pause, i-try nyo ito, i-solve nyo itong mga factors or products nila, ang makukuha nyo yung nasa pinaka-umpisa. Okay, so, have a great day, and God bless.